Iniit naman ni Pangulong Duterte na hindi raw siya diktador para basta na lamang palayain ang political prisoners. Sagot niya yan sa pagbawi ng Communist Party of the Philippines sa unilateral ceasefire. Pinagbawalan na rin ng Pangulo ang NBI na magsagawa naman ng mga operasyon kontra droga. Balitang hatid ni Cedric Castillo. Bukod sa PNP, pinagbawalan na rin ng Pangulo ang NBI na magsagawa ng drug operations. Ito ay matapos masangkot ang ilang pulis at tauhan ng NBI sa pagkidnap at pagpatay sa Koreanong si Ji Ik-ju. And I want to add, even the NBI, the Bureau is suspended from enforcing drug laws. Sali kayo kasi nawalaan na akong tiwala sa inyo. Nawala man daw ang tiwala ng Pangulo sa PNP pero hindi sa kaibigang si General Bato de la Rosa. Ang Philippine Drug Enforcement Agency o PDEA na ang inatasan ng Pangulo na magpatuloy ng war on drugs na tutulungan ng Armed Forces of the Philippines. I still have to write whether it's a proclamation, executive order, and raise the issue of drugs as a national security threat. Guest of honor si Pangulong Duterte sa convention ng Philippine Association of Water Districts na ginanap sa Davao City. Nabanggit niya sa talumpati ang pagbawi ng Communist Party of the Philippines sa unilateral ceasefire dahil ayaw daw pakawalan ng gobyerno ang 400 political prisoners. My God, that is already releasing all. Military might not like it. And then if the military would oust me, would kill me, you have nobody talking to you. Ayon pa kay Duterte, hindi raw siya diktador para basta-basta lang palayain ang mga political prisoner. This is a country that is not authoritarian. Nag-withdraw kayo sa ceasefire. So, am I supposed to do the same? Kaya gaya po tumaya. Just go ahead. I will decide in the fullness of God's time. Akala ninyo ako lang kasi nanalo ako tapos ako na. Hindi ako diktador Pinaulanan din ng Pangulo ng mura ang simbahang Katolika dahil sa pagbatikos nito sa drug war ng administrasyon. Hinamon pa ng Pangulo ang publiko na magbotohan para sa kanyang pagbaba sa pwesto. You read Ariel Rofo's book, Altar Secrets. It's online. And if you think na binastos ko ang simbahang Katoliko, tell me after reading the book, and if majority of you in this room says that I was wrong, I will resign. Write me and we will have a plebiscite. Mula rito sa Davao City, Cedric Castillo, GMA News.